Falcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling.
So I just Isang maulang hapon Pilipinas. and I Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pet Shocker Pools. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Ako, simbang baklaran pala. At 19 ng buwan ng Agosto. At sa ating mga headlines, bagyong Neneng at hanging habagat magdudulot ng mga pag-ulan sa Luzon. Kasama ang Metro Manila ayon sa Pag-asa. 9,000 mga eskwelahan nagsuspindi ng klase dahil sa epekto ng bagyong Neneng at habagat ayon yan sa DepEd. Malacanang pabor sa flexible class suspension tuwing merong kalamidad. Clearing operation sa mga binahang lugar sa Metro Manila magpapatuloy ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Shooter sa Ateneo de Zamboanga na radicalize ng online game Roblox. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Teacher ng Ateneo de Zamboanga primary target ng menor de edad na shooter dahil sa mababang grado. Sad. 50 violent school incidents na kinasasangkutan ng mga minor de edad na itala naman ng Philippine National Police. Bailable penalty sa loose firearms sa Robin Padilla Law pinarerepaso sa Kongreso. Mga batang relistra kontra Pax Silica abay sumugo sa tanggapan ng BCDA sa Makati, rally nagkatensyon. Visayas Grid naka-yellow at red alert ngayong hapon hanggang gabi ayon yan sa NGCP. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, unahin natin ang kalagayan ng bagyong Neneng. Napanatili pa rin ng bagyong Neneng ang lakas nito habang kumikilos sa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, huli itong namatan sa layong 530 kilometro mula sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin umabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At may pagbugso o gustiness na aabot naman sa 70 kilometro bawat oras. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong Neneng pailagang Kanluran sa bilis sa 30 kilometro bawat oras patungo naman sa bansang Taiwan. Sa kabila nito ay wala namang itinaas na tropical cyclone wind signal ang Pag-asa sa anuang bahagi ng bansa. Paliwanag ng Pag-asa, wala itong direktang epekto sa bansa, ngunit hinahatak nito ang hangin habagat na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Wala namang inaasang landfall senaryo sa bansa habang patuloy namang hihina ang bagyong Neneng hanggang sa maging remnant na lamang ito, humina at maging isang low pressure area. Samantala, aabot sa 9,000 public schools ang nagsuspindi ng klase dahil sa epekto ng habagat at tropical depression Neneng. Ayon sa Department of Education, ang mga tinutukoy na paaralan ay mula sa 74 na school division sa buong bansa. Pinakamaraming class suspension sa Central Luzon na may 2,766, pangalawa sa Calabarzon na may 2,659 at pangatlo sa Ilocos Region na may 1,811. Ang iba pang rehiyon na nagsagawa ng kaparehong desisyon ay ang 767 public schools sa Mimaropa, 425 sa Cordillera Administrative Region, 233 sa Zamboanga Peninsula at 204 sa Metro Manila. Iniulat din ng DepEd na 29 na paaralan ang pansamantalang ginamit bilang evacuation centers para sa 588 pamilya. Mula sa nabanggit na bilang, 13 ay matatagpuan sa Pampanga, 5 sa Valenzuela, 3 sa Malolos City sa Bulacan at 2 sa Dagupan City at Occidental Mindoro, Pasig at Tarlac. Kaugnay nito, inutusan ni Education Secretary Sonny Angara ang DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service na manatiling alerto sa panahon
ng kalamidad. Raindrops are falling on my head. Ayon naman ng Malacanang sa naisin ng Department of Education na gawing flexible ang suspension ng classes sa tuwing may sakuna o masamang panahon. On my head. Ayon kay Palasa Press Officer Yusek Claire Castro, pinag-aaralan naman ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sani Angara ang panukala na ibase sa aktual na sitwasyon ng paaralan at komunidad ang suspension. Imbes na otomatikong suspension sa buong probinsya, halimbawa, ulungsod, dahil sadyang magkakaiba naman ang geography, risk at kondisyon ng bawat lugar. Paliwanag rin niya na ahensya na hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya na ang mga paaralan dahil kailangan pa rin magkaroon ng coordination at shared responsibility sa mga LGUs. Narito si Yusek Claire Castro. Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa pangunguna na po ni Secretary Sani Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante. Samantala, sinabi pa ni Castro na hindi naman napag-uusapan ang muling pagbabago sa school calendar, lalo't kapapalit lamang ulit na schedule ng pasukan. Samantala, ilang lugar sa Quezon City ang muling binaha matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga. Pinakamalalim ang tubig sa ilang bahagi ng Barangay Dimayan kung saan umabot sa mahigit 5 pulgada ang taas ng baha sa dulo ng West Riverside, Batibot at Karagay. Waist deep o umabot sa 3 pulgada ang tubig sa Amoranto Corner Don Jose Street sa Barangay Siena at sa ilang bahagi ng Santo Domingo o Matalahib. Tire deep naman ang baha sa Garden View sa likod ng Papelan sa Barangay Sauyo. Knee deep ang tubig sa ilang kalsada sa Barangay Apolonio Samson, Doña Imelda at Santo Domingo, habang gutter deep naman sa ilang bahagi ng Damayan, Santo Domingo at Tatalon. Samantala, subsided, humupa na ang baha sa ibang o sa ilang lugar sa mga barangay ng Damayan, Del Monte, Doña Josefa, Manresa, Mariblo, Masambong, Paang Bundok, Siena at Santo Domingo. Sa monitoring naman ng MMDA sa iba pang lugar sa Metro Manila, nakararanas pa rin ng gutter deep na pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila, Malabon at Valenzuela. Bandang alas 8 ng umaga ng isailalim sa red rainfall warning ang buong Metro Manila at Bataan kasama ang ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Raindrops are falling on my head. Patuloy naman ang clearing operations ng DPWH sa mga lugar na apektuhan ng baha dito sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 24 oras na nagsasagawa ng paglilinis at pagtanggal ng mga basurang inanod ng baha ang kanilang mga tohan sa iba't ibang lugar. Kasama na rito ang Espanya sa Maynila, Jok ng pumping station sa Pasay, Rizal Avenue, C3 Road sa Caloocan at ilang lugar sa Quezon City, Pasig, San Juan at maging sa Mandaluyong. Narito si Secretary Vince Dizon. Na gumanda-ganda kasi ang problema hindi tayo pwede mag-ayos habang ganito ang panahon. Masisira yan. So, hindi po ako napaumanhin sa mga kababayan natin. Alam po, maraming mga nasirang kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero hindi natin pwede niyang ayusin habang ganitong kasama ang panahon. Kapag bumuti-buti na ng konti, naka-ready tayo, paspasan natin yan. Samantala, ipinagpatuloy ng Department of Transportation ang libreng sakay ngayong araw upang alalayan ng mga pasahero sa gitna ng sama ng panahon. Ayon sa DOTR, nasa 27 sasakyan ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng sakay sa 11 ruta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ang Quiapo to Fairview, Quiapo to Welcome Rotonda, standby along Espanya, Divisoria to Cubao,
via Recto at Nagtahan, Divisoria to Monumento, Baclaran to Monumento via Taft, Calentong to Pasig, Marikina to Cubao, Loton to Sucat, Loton to PITX, Pasig Palengke to Cainta Junction at Monumento to PITX Busway. Bumibiyahe ang libreng sakay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa mga nabanggit na ruta at vice versa o pabalik. Raindrops are falling. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Standby, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Kumusta ang private meeting ng Pangulong Bongbong Marcos? Standby sa ating mga reports at bibigyan daan muna natin isang mahalagang panayam. Ganda po sa ating kalusugan, lalong-lalo pa ating mga atay. Kumusta po ang inyong mga atay, mga kuyang, mga ating? Ha? Bigyan daan po natin ang mahalagang paalala at panayam kay Dr. Jeneline Agkawili Conde. Take it away. Magandang hapon po sa inyo. Oras na para sa Bantay Atay. Hatid sa inyo ng Liver Prime. Alam nyo ba na ang atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan ang ating katawan? Dahil sa stress, puyat at ating lifestyle, mahalagang mas maging maingat sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Makasama natin ngayong hapon si Doc Jenny Agkawili Conde upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng ating atay. Hi Doc Jenny, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Lakay at Miss Thea at sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Bantay Atay. Doc Jenny, paano po konektado ang fatty liver sa mga metabolic conditions katulad ng diabetes, obesity at mataas na kolesterol? Opo, so ang fatty liver ay bahagi po ng metabolic disease. So hindi lamang ito sakit sa atay, no? So konektado siya sa diabetes, sa mataas na cholesterol and obesity. Ang usual na reason is because yung tinatawag nating insulin resistance, no? Dahil sa sobrang pagkakaroon ng taba, no, sa atay, so kailangan yun iproseso ng ating atay, no, para maging energy. Ngayon, kung hindi lahat na po proseso ng ating atay into energy, yun gagawa siya ng mas maraming asukal at mas matatambak siya sa ating atay or magiging taba din eventually, no? So kaya nagkakaroon ng fatty liver. So kung makokontrol po ang diabetes at cholesterol, posible po bang bumuti rin ang fatty liver? Tama, Miss Thea, no? So pwedeng bumuti ang fatty liver kung makokontrol ang blood sugar, no? Ma-maintain ang tamang timbang ng pasyente, kung makokontrol din ang kanilang cholesterol at kung yung ma-maintain yung tamang timbang, no? So of course depende kung anong estado ng atay yung naabutan natin, no? So kung simpleng fatty liver lang yan, pwedeng bumalik sa normal ang atay, no? Pero kunwari kung kung namamaga or nagkaroon ng konting peklat sa atay, no, yung maagang pagkapeklat, pwede pa rin natin siya mapabalik sa normal na atay. Pero kung ang atay nag-develop na ng tinatawag nating end-stage liver disease or yung tinatawag nating cirrhosis or yung pagkakaroon ng sirang atay, yun na, Miss Thea, ang mahirap pabalikin sa normal. Pwede nating maagapan or dahan-dahanin or mapabagal yung tuloy-tuloy na pagkasira ng atay, pero syempre importante na makontrol natin ano ba yung sanhi nung pagkasira ng atay niya. So kung sa fatty liver, healthy diet, exercise, control ng sugar, control ng cholesterol, maintain yung weight at tumigil sa pag-inom ng alak at sa paninigarilyo. Wow! Napakarami nating natutunan ngayon kay Doc Jenny tungkol sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Kaya tandaan po, ang liver care ay bahagi na isang healthy lifestyle, kasabay ng tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na paggabay ng doktor. Kaya naman kung may diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibing phosphatidylcholine powered by Phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta ng atay. Meron
din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Bisitahin lamang ang Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay pagprotekta ng inyong atay. Sabay tayong magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg at SRP 40 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 mg at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Ang oras na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin dahil magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2020. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahanda sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
halimbawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga Oras sa Miss Thea. 4:37. Standby sa ating mga report. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Pangulong Marcos tiniyak na merong mga nakalatag na solusyon sa problema ng baha dito sa bansa. Standby, Raymond Dadpaas. Abay, yung 16 na boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte Carpio, dapat lang naman natili ay naman kay Senator Christopher Bongo. At higit sa lahat, abay, dahil ngayon ay August 19, Miss Thea. Yes, Lakay. Abay, batiin ko lang si Kuyang. Ayan, most worshipful. Former President Manuel Luis Molina Quezon. Yan, Quezon Day ngayon. Quezon Day. Siya pala ay 148 years old na sana, Miss Thea. Ayan, ang kauna-unahang presidente na Grandmaster ng mga Freemasons dito sa Pilipinas. At batiin na rin natin na happy birthday si Madam First Lady. Ayan, Madam First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa Friday lakay, no? Ayan. Friday ba o today din siya? 21 siya. Advance Okay. happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ricky Eleto, Florante Rosales, Senyora Inumin, sabi ni birthday boy, Senator Lito Lapid-Lapid. Ba? Today din si Sen. Yes, ayan. Happy birthday, Senator Lito Lapid-Lapid. At kay Kuyang Pas Master Jovi Almasan, binabati ng mga brethren sa Makiling Lads. Kay Kuyang Captain Pilot Henry Diaz, binabati ni Captain Benji Escobar. Kuyang Harry Gonzales, binabati ni Noble June Arias. At Ogo Cesar Butchoy Fernandez. Binabati ng mga taga Chinatown sa Pinili, Ilocos Norte. Sina Wilson Fernandez, si Bao, Emma at Purao. At happy birthday din kay Jen De Leon ng Metro Bank. Standby sa ating mga reports. Standby din sa ating kring-kring panalo promo. Standby Rica Rose Garcia. Oras, Miss Thea. 4:39. trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananay. Days before Christmas. 128 lakay and it's now 4:42. Ang bilis ng panahon. Mamamas ko na ako sa'yo. Ihanda ko na yung angpaw syempre, ko. bago kita bigyan ng pamasko, ayan, i-email ko na lang yan. Digital. Ayan, mamigay mo rin ang aginaldo sa ating kring-kring panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Bago si Kring Kring, abay batiin din natin ng happy birthday in heaven. Abay pareho silang nasa heaven ngayon. Sino, Lakan? Si pinsan ni MLQ. Ayan. Sino? Most worshipful Manuel Luis Molina Quezon. Si Concon Delegate Manuel Molina. Ba, binabati ni Dr. Ruel Molina Aguila. Ito na ang bibigyan natin ng aginaldo, ang natawagan ni Kring Kring. Sino ba ang natawagan ni Kring Kring, Miss Thea? Akala ko member ng Blackpink lakay. Si Rose. Rica Rose Garcia. Pinalitan yung pangalan. Rica Rose Garcia ng Quezon City. Hi Rose, magandang hapon. Hello, Ate Rica. Hello po. Rica yata ang palayaw, Mas gusto hindi niya Rica. Rose. Ayan. Oo. Hi Rica Peraleja Garcia. Ayan. Simple ang tanong namin, Rica, ha? Ayan. Abay, ewan ko lang kung hindi ko pa alam ito at alam na ng buong bayan nationwide. Ano ang himpilan ng radyo na kauna-unan sa Pilipinas at number 1 pa rin? Ay. DZRH po. Sigurado ka, atin, tagal mo nag-isip pa. Hindi, naglalag talaga lakay mahina yung internet Mahina ngayon. ba? Ayan. Congratulations, Rica Rose Garcia ng Quezon City. Ikaw ay nanalo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Hatawin natin ang mga report sa Pangulong Bongbong Marcos. Tinak na mayroong mga nakalatag na solusyon sa problema sa pagbaha sa bansa. Ayan, kailan yan, Mr. President? Nabayag deta uno nadaras. Nadaras ASAP. Baka nabayag abo. Nabayag man nakabaybayag. Gaya mo. Ayan. Sana'y marata sa lalong madaling panahon na asap pa. RS14 Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Miss Thea, kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga improvement na bunga ng pinasimulang mga hakbang sa pagtugon sa problema sa baha. Matapos ang situation briefing sa MMDA, sinabi ng Pangulo na ang mga ulat na hindi binaha ang ilang lugar na dating bahain at ang mababang antas ng tubig at mabilis na paghuba ng baha sa ibang lugar ay epekto ng ilang buwan lang na trabaho. Aminado si Pangulong Marcos na marami pang kailangang gawin para lubusang masolusyonan ang problema sa baha. Pero sa ngayon, anya, ipagpapatuloy lang ng pamahalaan ang mga ginagawa nito habang tinatrabaho rin ang pangmatagalang solusyon sa problema. Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang paglilinis at paghuhukay ng mga ilog at kanal, pagsasaayos ng mga drainage at pagtiyak na gumagana ang mga pumping station. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. So there is still a lot of work that needs to be done, but with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin na nakabawas ka agad, kaya ipapagpatuloy natin ito and to make sure that we have solutions for the very short term, we have solutions for the medium term, and eventually we will have solutions for the longer term. All right? Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas. Yes, Akay? Yung dalawa nasa background ay sila ba ang ka-meeting ng presidente sa sa kanyang mga private meeting sa Malacanang? Sec Dizon and Sec John B. Cremulya?
Hindi binanggit lakay. Pero yan kasi ay dun sa pagkatapos ng situation briefing sa MMDA kanina. Kaya nandun yung iba pang mga opisyal ng iba't ibang government agencies lakay. Saan niya i-blow si First Lady? Sa weekend pa. Oo. Pero lakay. Wala pa. Sana birthday celebration. Lakay. Wala pa daw, sabi ng Wala pa. May napansin ako lakay. Ano? Nakapagsuklay si Secretary Vince doon sa likod kanina. Ganun. Hindi sugab ba yung buhok niya? O, tignan mo. Kita mo na eh. Hindi parang sinabunutan. Hindi. Nadalpatan tibaka. Ganda ng tanchutik pomade. Ayan. Nakapag-retouch. At birthday din ha. Belated happy birthday, Secretary Vince Dizon ha. Ayan, di ka nagparamdam. Ayan ha. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Lenta. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Samantala, 16 na boto para sa conviction ni VP Sara Duterte dapat lang manatili. Ayon yan kay Senator Bongo. Ang detalye ibibigay sa atin ng RH28. Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Mayor, kung ano ang nasa ating saligang batas ay iyon ang dapat na sundin. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo kasunod ng mungkaing baguhin ang threshold na 16 na boto para sa conviction ng isang impeachable officer gaya ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, sumunod tayo sa itinatakda ng ating saligang batas. Malinaw na ang itinakdang threshold na 16 votes para sa conviction ay nakasaad sa ating konstitusyon at ito na rin ang binigyang diin ni Impeachment Court Presiding Officer Francis C. Escudero sa pagsisimula pa lamang ng impeachment trial. Sabi ni Go, maliban na lamang kung may mag-question sa Korte Suprema, ngunit sa ngayon ay sundin ang nasa batas. Una nito ay may mga humihingi ng baguhin ang threshold na 16 votes dahil sa ngayon ay may 3 senador na hindi nakakasama sa impeachment trial. Nakakulong sina Senador Jingo Estrada at Senador Dante Marcoleta, habang missing in action naman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito si Senador Bongo. Regarding the threshold issue, maybe yung, I don't know kung kailangan umabot pa ito sa, maaaring umabot sa Supreme Court kung merong magre-reklamo at merong i-elevate nila sa Supreme Court yung threshold. But sa ngayon, may constitution tayo, sundin natin. Yun naman po nakasaad sa constitution kung ano yung threshold na 16. At yun naman po ang sinabi ng ating presiding officer dito na 16 po yung threshold. So, sundin natin yung batas, sundin natin ang constitution. Si Senador Christopher Bongo, 19 na senador ang tumugon sa quorum call ngayong hapon kahit hindi maganda ang panahon. Sina Senador Jesus Escudero at Senador Loren Legarda ang wala sa plenary session. Ito si RH20, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Adpaas mula sa Senado. Samantala mula sa Kamara, panawagan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na speedy trial sa kanyang impeachment. Hangad din ng prosecution team. Arrest number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Nakayateya hangad ng House Prosecution Panel na maging mabilis ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at patas na maipresenta lahat na maibidensya. Sagot ito ni House Prosecutor Teddy Ridon sa interview ni VP Sara sa Zamboanga na dapat maging mabilis ang proseso. Ang kay Ridon, sertikapin ng House Prosecution Team na maisalang lahat na maibidensya maging mga testigo sa pinakamaaga at mabilis na panahon. Sabi ni Ridon, sa pamagitan nito makapagsasalang na rin ang depensa ng kanilang mga testigo at ebidensya at mapagpapasahan na ng Senate Impeachment Court. Sa panig ni Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Kapunan, mapabibilis ang paglilitis dahil judicial notice. Ibig sabihin, hindi na kailangang ipakita pa ang mga transcript mula sa Kamara at hindi na kailangang i-produce ang mga dokumento. Pero sa panig naman na Akbayan Party List, kung nais daw ng Vice Presidente ang speedy trial, edi humarap siya sa kanyang impeachment trial. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Madam Milky. Samantala pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, iniimbestigahan na ng NBI. Sinisilip kung konektado sa iba pang school incident. I-detail mo balitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Miss Thea, lakay iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang pumaril sa
Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 ang namatay. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinisilip ng Bureau kung may ugnayan ito o konektado sa iba pang insidente sa paaralan. Kailangan din anyang siyasatin yung kabuuan ng insidente bago matukoy kung may pananagutan o liability yung pamunuan ng paaralan. Sinabi ni Matibag na nakikipag-ugnayan din ang NBI ngayon sa PNP na nag-iimbestiga rin sa insidente. Pakinggan natin sa NBI Director Attorney Melvin Matibag. We have conducted an investigation, but we will coordinate with the PNP dahil nag-imbestiga rin sila. We'll conduct our investigation. At the end of the investigation, we will have a coordination and submit the investigation report. Ang problema rito, yung subject mismo, yung namaril, he also took his life. So, ang mas tinitingnan natin dito, if this is related dun sa iba pang mga nangyari. Amin ng matagal na rin sinusundan natin yung investigation. Hindi pa natin makikita yan, tingnan natin kung ano yung kabuuan ng story. So it's an ongoing investigation. Matapos yung pamamaril kahapon, sinasabing umakyat daw yung grade 8 na shooter sa ikalamang palapag ng paaralan at nagbaril sa sarili doon. Matatandaan na noong Hunyo lamang, isang 14 at 15 anyos na estudyante rin yung namaril naman sa San Jose National High School sa Tacloban, kung saan 3 ang namatay at nasa 20 ang nasugatan. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricofort. Samantala mga video sa pamaril ng estudyante sa Ateneo de Zamboanga, abay pinapa-take down, pinapatanggal ng Philippine National Police. RH number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay inatasan ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Anti-Cybercrime Group para i-report ang accounts na nagkakalat ng mga sensitibong larawan at video nakuha sa Ateneo de Zamboanga shooting incident. Nakikipag-ugnayan ngayon ng PNP sa mga social media platforms upang ma-take down o matanggal ng tuluyan ang kopya ng live stream ng high school na shooter, maging ay iba pang mga kuha sa crime scene. Ay kinartates maaaring magdulot ng dagdag na distress sa mga biktima at kanilang pamilya at pagkalat ng mga material. Liban dito, posible naman itong makasagabal sa nagpapatuloy na investigasyon ng pulisya. Pakinggan natin ang Top Cup. Hindi naman para sa amin to make our work easier, but this is intended such that our community is safe, our children, especially in school premises or dito na sa community. No? That's why the PNP with the July 16 incident in Tacloban, in this one, and several incidents. Marami tayong program. Lumilitaw na bukod sa Facebook, inilive din pala ng grade 8 shooter ang kanyang ginawa sa isang Gore website na kung tawagin ay Watch People Die. Sabi ni Interior Secretary John De Cremulya sa Campo Crame, maaaring na-influensyahan o na-radicalize ang bata sa pamamagitan ng chat messages o pakikipag-usap sa larong Roblox. Isa lamang itong Zamboanga shooting sa 50 ng kaso ng school incidents na kinasasangkutan ng mga menor de edad mula nitong Hunyo 16. Pinakamarami rito ang bomb threat na umabot sa 26, sinundan ng 12 shooting threat at 2 aktwal na pamamaril. Pinakauna ang mass shooting sa Tacloban. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, Department of Justice pinauubaya na ang kaso laban kay Congressman Teodoro sa korte. Ilang residente ng Marikina kinondena ang umano'y pamumulitika. Idetalye mong balitang yan, RH9, Tina Manila Girl Nolasco. Tina? Ms. Thea Lakay, pinauubaya na nga ng Department of Justice sa DOJ sa jurisdiction ng korte na may hawak sa mga kaso ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Pag-itiyak ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, sasailalim ang mga kaso alinsunod sa rules of court para sa paglilitis ngayong nasa jurisdiction na ito ng korte. Samantala, tinawag naman ng ilang grupo na pamumulitika ang paghahain ng reklamo laban sa kongresista. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong samahan ng mga angkan sa Marikina na bogus at walang sapat na basihan umano ang mga kaso laban kay Teodoro. Nanawagan din ng grupo na itigil na ang pamumulitika at iginiit na dapat manatili ang dignidad, respeto at malasakit sa lungsod.
Ito'y matapos kumpirmahin ng Justice Department kahapon na naihain na sa magkahiwalay na korte ang mga reklamo laban sa mambabatas. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tina, kumusta ang panahon dyan sa Manila? Sa ngayon, Lakay, ay mayroong mahihinang mga pag-ambon pero pabugso-bugso lamang ito at hihinto maya-maya na may uulan at wala pa naman tayong namomonitor na mga pagbaha dito sa Manila. Maraming salamat, Manila Girl. Maraming salamat. Back to you, Lakay. Samantala, suspect naman sa pamaril na ikinamatay ng isa at iba pang 5 nasangkot naman sa iba't ibang krimen. Inaresto naman sa isang hideout sa Binangonan, Rizal. Noche Kakas, please come in. Noche. Buenas tardes sa Lakay. Natunton at naaresto ng Taguig City Police Station ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isa pang sugatan sa hot pursuit operation sa Binangonan, Rizal. Ayon sa report ni Taguig City Chief of Police Colonel Julius Anunuevo, ang suspect na si alias Lapok na may alias Ring Setter ay nakwirihan sa sitio Fatima Village sa Barangay Palangoy ng naturang bayan. Pangunahing suspect si alias Lapok sa pamamaril sa Pulong Makindi, Barangay Santa Ana, Taguig City. Kamakailan na ikinamatay ng isang alias Michael at ikinasugat naman ng isang call center agent na tinamaan ng ligaw na bala. Naaresto rin ang 5 iba pang suspect na kasama ni Lapok sa isang hideout. Ayon pa kay Colonel Anunuevo, isang malaking grupo ang kinaaniban ng 6 na napapanggap. Silang mga riders tulad ng Grab, Move It at Joyride. Posible umanong sangkot rin ang grupo ni Lapok sa serye ng hold-upan sa mga convenience store sa Southern Metro Manila. Na-recover sa kanilang inuupahang bahay ang isang 38 caliber revolver na baril, caliber 22, caliber 40, mga bala, isang granada at sachet ng shabu at maging ang motorsiklo. Inahanda na ngayon ng Taguig City Police Station ang kasong isasampa laban sa mga na-arestong suspect. RS27, no, si Kakas DCRH sa Pilipinas. Yes, Lakay. Kumusta ang panahon sa lugar mo? Nasa Las Piñas ka ba? Nasa Rizal o nasa Muntinlupa? Dito ko ngayon sa area ng Paranaque, Lakay, at wala naman tayong naranasan. Tumigil na yung ulan na, Lakay, at maluwag na rin ang daloy ng traffic dito sa bahagi ng Roas Boulevard. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias. Maraming salamat, Lakay. Pag-inday sa inyo dalawa. So, patak-patak na laulan. Sapri-sapri na lang, Lakay. Arbis. Arbis. Yun, Arbis. Balita mula sa abroad na Miss Thea. Trump nagbabalang bombahin ang Oman kung mangingialam sa US-Iran agreement. Idetang mo balitang yan, James Galange. James. Binalaan naman ni US President Donald Trump ang kalyadong bansa nitong Oman na maaari itong bombahin ng bansa kung makikialam umano ito sa pagkakasunduan ng Amerika sa Iran ukol sa Strait of Hormuz, habang himikayat din niyang Tehran na sumuko na sa gitna ng patuloy na pagtigil ng negosasyon. Ito'y matapos na naging bukas sara ng Iran sa nasabing Gulf region na siya nakakapekto sa presyo ng crudo sa world market, bagay na pinangambahan naman ng Republican kasunod ng inaasang US November midterm elections. Kasalukuyang gumugulong pakas ang negosasyon ng dalawang bansa na ayon sa pinakahuling ulat ay inaasahan ng isang joint declaration para wakasan ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Ang negosasyon naman sa pagitan ng Oman at Iran ay naganap matapos bumagsak ang Pakistan-mediated interim deal sa pagitan ng US at Iran na layunin mapanatiling bukas sa shipping traffic ang Strait of Hormuz. Ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. At dumaka tayo sa ating balitang sports. Kai Soto nagbalik sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA World Cup qualifiers. Ida tayo mong balita, Millie Borja. Malaking dagdag sa Gilas, Pilipinas ang pagbabalik ni Kai Soto matapos kumpirmahin ng 7'3" center ang kanyang muling pagsabak para sa national team. Matapos ang halos 2 taon na pagkawala sa Gilas, inanunsyo ni Soto ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng kanyang Instagram account nitong Lunes ng gabi. Kinumpirma rin ito ni Gilas head coach Tim Cone.
Ayon kay Con, nakatakdang maglaro si Soto sa susunod na FIBA World Cup Asian Qualifiers window, ngunit hindi siya kasama sa lineup para sa 28 Asian Games. Huling naglaro para sa Gilas si Soto noong November 2024 nang pangunahan niya ang Pilipinas sa 2 panalo sa FIBA Asia Cup Qualifiers, kabilang ang 93-89 upset victory laban sa New Zealand. Ngunit nagtamo siya ng ACL injury noong Enero ng nakaraang taon at mula noon hindi na nakapaglaro para sa national team. Dahil dito, hindi siya nakasama sa natitirang laro ng Asia Cup Qualifiers, sa mismong Asia Cup at sa unang 3 window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa ngayon, may 2 wins, 4 losses record ang Gilas matapos ang unang round ng qualifiers. Malaking tulong ang pagbabalik ni Soto sa frontline ng Gilas, lalo na sa depensa at rebounding, habang makakasama niya sa ilalim si AJ Edu at veteran center na si Junmar Fajardo. Unang haharapin ng Gilas ang ranked 41 na Jordan sa August 28 sa Mall of Asia Arena. 2 araw lamang matapos nito, sasabak naman ang Pilipinas kontra sa Iran na kasalukuyang nasa ranked 26 sa mundo sa August 30. Mahalaga ang 2 laro para sa Gilas habang ipinagpapatuloy nito ang kampanya para sa FIBA World Cup. Samantala, maliban sa kanyang sports career, magugunit ang panibagong chapter din ang binuksan ni Kai matapos ikasal sa kapuso actress na si Rere Madrid Mayo ngayong taon sa isang intimate garden wedding sa Cavite. Ilang linggo matapos ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan, inununsyo nila ang pagkakaroon ng kanilang first child. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie. Samantala, muling isinisi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa online na game na Roblox ang posibleng impluwensya sa likod ng pamaril na isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga City kahapon. Paliwanag ni Remulla, posibleng na-radicalize ang estudyante sa naturang laro ang estudyante. Anya posibleng na hikayat ang bata na i-reenact o gawin sa totoong buhay ang pamaril batay sa estilo ng kanyang pamaril. Ganitong paliwanag ni Secretary John Vic Remulla. Yung pattern na ginagamit niya na naka-live video feed tapos nilagay ito doon sa left light up. Parang na-radicalize talaga yung bata. Ni-recreate niya yung scenario na nakikita sa video games sa real life. Samantala, sinabi pa ni Remulla na nakuha ng batang estudyante ang mga baril sa loob ng kotse ng kanyang tatay. Kaugnay ng balitang yan, tinarget mismo ng estudyanteng shooter ang kanyang guro sa nangyaring malagim na insidente sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso na dismayado umano ang shooter sa kanyang nakuhang grado mula sa kanyang teacher. Dahil dito pinuntiryan nito ang kanyang guro, ngunit hindi ito tinamaan nang magpaputok ito ng baril. Narito si Olaso. Opo, teacher, parang medyo medyo dismayado sa grado niya. No, I don't know what will happen. Kasi matalino tong bata na to eh. Student to. Ang nakuha ninyong information, ang target talaga hindi yung namatay na estudyante, kundi yung teacher. Yung teacher. So medyo naging obsessed na rin siya. Hindi niya na yung teacher. Wala doon nung pagdating niya. Di ba nung unang putok niya, parang nag-misfire. So nung hindi tumama yung hindi napuruan yung teacher. So lumapit siya sa lumipas siya sa ibang room. Samantala, kinumpirma naman ni Olaso na isang estudyante rin ang napaulat na nasugatan matapos sa tamaan ng bala sa kanyang likuran pero wala na ito ngayon sa kritikal na kondisyon. Hindi rin umano totoo na may 2 security guard na namatay dahil sa insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naturang insidente sa pangunguna ng Philippine National Police. Pumapatak na naman. Sa balitang showbiz, Miss Thea. Pinay singer Jeremy Sanico, 4-chair turner sa blind audition ng The Voice Australia. I-detalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Dream come true para sa Pinay singer na si Jeremy Sanico Hypeman nang makapasok sa The Voice Australia. Ang ating kababayan, 4-chair turner sa kanyang rendition ng Celine Dion hit song na Because You Loved Me noong blind audition.
Full support sa 26 anyos sa mga awit ang kanyang mister at 2 anak, gayon din ang ama. Ayon nga kay Jeremy, handog nito ang awitin para sa kanyang papa na lumipad pa Australia galing Pilipinas para masaksihan ang kanyang audition. Sa huli, ang Right Here Waiting hitmaker na si Richard Marx ang kanyang pinili para maging coach. Ang American singer-songwriter minsan na nga ring nakatrabaho ang binansagang Queen of Power Ballads na si Celine Dion. Labis naman ang pasalamat ni Jeremy sa suporta ng mga kababayan at kahit anya na sa Australia ay dala-dala pa rin ang pagiging Pilipino. Bago sumali sa The Voice Australia, minsan ding naging contestant ng Tawag ng Tanghalan si Jeremy taong 2016. Sa Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing-galing talaga ni Jeremy Sanico, ha? Ayan, ay ba talaga ang Pinoy, ano, ha? Aba, kaya-kaya mo yan. At tuluyan ang umulan sa paligid Lakay. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, Hawatch Lakay. nagsara ang palitan ng dolyar ngayong araw ng Miyerkules, 61 pesos and 81 centavos. Ako, tumataas. Kahapon 61.78. Ayan. Anyway, may bagyo pong, meron tayong bagyong Neneng, kaya kailangan makuha yung mga ating ingat-ingat, ha? Take good care of yourself. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Antabayan ang mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyo. Oras, Kuyang Larry Francisco. Alas 5:08. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mom.